Magandang araw sa inyo Kuya Bob at sa lahat ng tumatangkilik at nakikinig sa inyong channel. Tawagin na lang akong Karen, taga Dueñas, Iloilo. Dati po kaming taga La Paz at nang mabalo si nanay at naapag-asawa ulit ng taga Dueñas ay lumipat kami doon. Tatlo kaming magkakapatid sa una at may kapatid kami sa stepfather namin na dalawa. Nangyari to nung nag-aaral ako sa college sa CPU Iloilo. Sem break namin noon nang umuwi ako ng Dueñas at nagkataon na may paparating na bagyo. May habagat noon kaya inaasahan namin na malakas talaga ang ulan. Nasa gilid ng palayan ang bahay namin. Andoon din malapit ang tulay na may ilog. At oras na tumaas ang tubig sa ilog at umapaw ay babaha na sa palayan papunta sa amin. Isang palapag pa lang ang bahay namin kaya wala talagang mapaglalagyan ng gamit kung sakaling bahain ang lugar. Nasa baryo kami at medyo malayo pa sa ibang pamamahay. Wala talagang maihinga ng tulong nun. Kaya habang maaga ay nilikas na namin ang mga importanteng gamit at dinala yon sa bahay ng panganay na anak ng stepfather ko, kina Kuya Renny, na naging malapit at mabait talaga sa amin. Para na aming magkakapatid kung magturingan. Samantalang stepbrother lang namin siya at hindi kadugo. May asawa na si Kuya Renny at buntis si Ate Flor na mga panahon na yon. Wala kaming malalaking appliances tulad ng ref at washing machine dahil delikado talaga kapag bumabaha. Nauna na kaming lumipat ni nanay at tatlo naming maliit na kapatid. Yung dalawa na anak nila ni Tito at yung bunso namin kay tatay. Naiwan sa bahay si na Tito at yung kapatid kong si Joel na sumunod sa akin at nasa high school pa lang nun. Sinamahan na rin sila ni Kuya Renny. Kailangan pa rin kasi na may tatao doon dahil baka masalisihan ng mga magdanakaw. May mga alagang hayop pa kami na kailangan bantayan tulad ng mga kambing at manok. Yung mga pets naman namin sa bahay ay naidala na rin kina Kuya Renny. Kaya medyo kampante kami noon dahil safe na yung mga gamit namin at mga alaga sa bahay. Yung tatlong kambing ay nailikas na sa tabi ng daan. Yun ang mayat-mayang binabantayan ni na Tito. Yung mga manok ay nakalagay na sa kahon na gagamitin para mailipat muna sila pansamantala. Habang malakas daw ang ulan noon at nagkakape silang tatlo, mga bandang 12:00 ng hating gabi, di sila maatulog dahil mayat-mayang nagmamatsyag. Nataranta daw silang tatlo nang marinig nila na nagiiyakan ng mga kambing. Akala nila ay nahulog na sa palayan at baka nalunod. Pero bigla daw yun tumahimik nang malapit na sina Tito. Malayo-layo pa sila noon nang may makita silang parang kalabaw daw sa laki na hayop na malapit sa mga kambing. Bigla na lang daw yung tumakbo palayo. Sobrang bilis nun na nawala na sa paningin nila. At laking pagkadismaya at panghihinayang daw na naramdaman nila nang isa sa mga kambing ang namatay. Naabutan nila yung wakwak na ang tiyan at nawawala ang mga laman loob. Kaya daw imposibleng kalabaw ang may gawa nun. Yung nakita daw nilang malaking hayop ay walang sungay. Kaya baka aswang daw yon na nag-anyong aso kaya ganun kalaki. Napilitan silang ilikas noon sakay ng owner type jeep ang natitira pang mga hayop sa bahay. Nagkaroon na rin ng malawakang blackout sa buong Dueñas kaya nagmadali na raw silang umuwi ng bahay na Kuya Renny. Habang nasa biyahe sila noon ay minapansin silang parang naasunod sa likuran ng sasakyan. Nilingon daw yon ni Joel. Parang anino daw yon ng malaking hayop ang nakita niyang naasunod. Hindi raw malinaw dahil nga sobrang dilim. Nang malapit na sila ay bigla yung nawala. Dali-dali daw nilang pinasok yung mga dala nilang alagang hayop. Tulog na kami nang dumating sila. Siguro mag-aalas 2 na yon ng madaling araw. Umuulan pa rin. Nagising kami nang dumating sila at tumulong sa pag-aayos sa mga dala. Nang magsisipagtulog na kami ulit, parang may humahangos na napadaan sa gilid ng bahay. Bago kasi matulog ay napag-usapan namin yung nangyari sa kambing. Mukhang nadali raw ng aswang yung isa dahil nga sa wakwak ang tiyan nito. Pero ayun na nga at may narinig kaming kaluskos at parang may umaangil sa labas ng bahay.
Agad kaming nabahala kay Ate Flor dahil nga buntis ito. Bigla rin nagtatahol yung aso na parang may naaamoy o nakikita itong kakaiba. Sa totoo lang, nung nakahiga na kami at patulog, ay bigla na lang nangamoy na parang patay na daga doon. Sobrang lansa na ang baho na parang bulok na ewan. Tapos, sabi ni nanay, kumukulo daw yung dala niyang langis. Bigla namang dumain noon si Ate Flor na masakit ang tiyan niya. Kaya agad kaming napapasok sa kwarto ni na kuya. Napansin daw ni Kuya Renny na parang may naasilip na sa bintana. Dali-dali nang dumampot ng asin si Tito at sinaboy sa labas ng bintana. Sabay sabi kay Joel na kunin niya yung buntot pagi kahit na wala naman talaga siya nun. Ang hirap pa pating gumalaw dahil nga sa brownout. Kandila lang yung gamit namin. Gusto nang lumabas si na Kuya Renny at Tito pero hindi sila pinayagan ni nanay dahil baka kung mapano pa raw. Parang gutom pa rin sa isang kambing yung aswang na yon. Gusto pang dumali ng buntis. Ang tapang pa nga dahil pumunta talaga yon sa kusina at halos gabain nito yung pinto. Natakot na kami noon kahit marami pa kami sa bahay. Hindi namin siya nakikita maliban sa namumula nitong mga mata. Yung malaking lamesa nga sa kusina ay iniharang nasa pinto. Hindi rin kami makahingi ng tulong dahil ang lakas talaga ng ulan. Bigla pang napamura si Tito. Pati kami ay lalong natakot dahil hindi lang isang aswang yung bumisita sa amin, kundi dalawa sila. At ang palagay ni Tito ay mag-asawa yon. Yung isa ay humuni na parang pusa. Nagulat na lang kami nang may biglang tumalon na pusa sa bintana ng kwarto namin. Tumuloy yun sa kwarto nila Ate Flor. Buti at napansin ni Kuya Renny. Mabilis niya yung hinabol ng itak. Bigla rin yung tumalon palabas ng bintana, habang yung isa naman ay patuloy pa rin sa pagsira ng pinto sa kusina. Sinabuyan na yon ng asin ni Tito. Grabe talaga at ang tapang nun. Parang di tinatablan. Lalo lang yatang nagalit. Pero nang salubungin na ni Tito ng tusok ng sundang sa pinto, ay bigla itong tumigil. Pinahira niya kasi ng asin at bawang yung dulo ng sundang. Tapos ay sinausaw pa niya yon sa benditadong langis. Tumigil sa paninira ng pinto yung aswang. Binalak talaga ni Tito na sugatan yon kaya binuksan na niya ang pinto at anyong tatagain. Pero bigla itong nawala. Nakahinga kami ng maluwag nang hindi na nagbalikan pa yung mga aswang. Sa pinagsamang pagod at antok ay naatulog kami ng pumayapa na ang lahat. Talaga nagsisikan kami noon sa kwarto ni na Ate Flor. Naabantay sa pintuan at bintana sina Kuya Renny at Tito. Konting kaluskos o ingay sa labas ay agad silang nagigising. Hanggang sa mag-umaga na at hindi na muling bumalik yung dalawang aswang. Patuloy pa rin ang ulan at humahangin na nga. Dumating na ang bagyo. Matapos ng 2 araw, nang humupa na ang ulan ay agad yung binalita ni Tito sa barangay. Pati na yung nangyari sa ambing namin. Kaya ilang araw din nagronda yung mga tanod. Minsan naman ay ang patrolya ng polis. Sabi nila ay baka sinamantala lang ng mga nilalang yung masamang panahon para maapambiktima. Sa oras kasi na masunggaban ka nila ay hindi ka na agad makakahingi ng tulong dahil nga sa lakas ng ulan. Maaanod lang yung boses mo kasi sigaw. Kaya nga tuwing may habagat at bagyo ay pare-pareho kaming kinakabahan na baka maulit na naman yung nangyari. Pero pinaghandaan na nila Tito yung mangyayari. Naghanap talaga sila ng buntot pagi. Isa sa kanya at isa kay Kuya Renny na mas kakailanganin niya hanggang sa mga anak si Ate Flor. Awa naman ng Diyos ay walang aswang na nanggulo. Naging maayos ang panganganak ni Ate Flor at healthy ang naging baby nila. Nangyari itong karanasan namin mahigit 10 taon na rin ang nakaraan. Hanggang dito na lang Kuya Bob ang kwento namin. Sana ay mabasa ninyo at mag-iingat ang lahat.
Hello po Sir Bob at sa lahat ng mga listeners nyo. Itago nyo na lang ako sa pangalang Francine, taga Cotabato City. May kwento lang akong gustong i-share sa inyo. Nangyari ito nung nasa high school pa lang ako. Halos karamihan sa mga kwentong ito ay galing sa nanay ko. Hindi lang ito basta kababalaghan, kundi sana ay kapulutan din ng aral. May kapitbahay kaming mag-anak noon na bagong lipat lang. May 4 silang anak. Yung panganay ay lalaki na tawagin nating Jake. Nasa high school na rin siya noon. Mas matanda siya sa akin ng 2 taon. Sumunod sa kanya ay yung 2 pang lalaki na nasa elementary at babae ang bunso. Nasa 4 na taong gulang. Itago natin siya sa pangalang Nika. Yung asawang lalaki ay nagtatrabaho sa barko. Samantalang yung babae ay siya nag-aalaga sa mga anak. Wala silang kasambahay kaya sa kanya talaga halos ang gawain. Nakakausap yun minsan ni nanay at naapaglabas ito ng sama ng loob. Isang araw nun, umiiyak siyang pumunta ng bahay. Ako naman, naamasid lang. Pero syempre, may pagkamarites ako. Tinatanong ko din si nanay kung ano ang napagkwentuhan nila kapag nakaalis na ito. Tawagin nating Ate Michelle yung babae. Bata pa naman ito noong mga panahon na yon, siguro nasa 40s. Kwento ni Ate Michelle sa kanya ay hindi na tumatawag at nagpapadala yung asawa niya, mga 2 buwan na. Ganyan din daw ang ginawa nito noon nung namabae ito. Minsan nga raw ay hindi ito dumidiretsyong uwi sa kanila. Habang dumadaan ang mga araw ay napansin namin ang malaking pagbabago kay Ate Michelle. Parang lagi itong tulala at kulang sa tulog. Hindi na nga rin ito nag-aayos ng sarili. Nang tanungin siya ni nanay kung anong nangyari sa kanya, ay iiyak na lang siya bigla. Palagi rin naming naririnig na umiiyak yung bulso niya. Yung panganay naman ay nalulong sa barkada at gabi na kung umuwi. Palagi naming nadidinig noon na nagkaasugutan yung panganay at si Ate Michelle. Yung bunso at sumunod dito ay parang hindi rin napapaliguan. Alam niyo yung napabayaan talaga. Palagi na ring umaalis si Ate Michelle at naiiwan ang 2 bata sa bahay. Nag-aaral na kasi yung pangalawa. Minsan, nakita kong bumili yung pangatlo ng itlog at noodles. Halos araw-araw yon. Kaya minsan, hinahatira na lang namin sila ng ulam. Isang gabi, nagwala yung panganay na anak. Akala mo talaga ay napuposes ito. Tumirik ang mga mata at bubulong-bulong pa. Tawang-tawa pa ako noon kay nanay dahil nagbitbit na siya ng rosaryo at holy water. Yun pala ay nasobrahan lang sa lasing. Narinig daw ni nanay ang binubulong-bulong nito. Wala na raw itong nanay at tatay. Matagal na raw namatay at nasa impyerno. Ginilabutan daw siya ng sambitinyo ni Jake. Mukhang galit na galit kasi ito sa mga magulang niya. Naalala kong habagat noon. Walang tigil sa pag-ulan. Nakita namin si Ate Michelle, basang-basa at parang hindi mapakali. Tinanong namin siya kung saan siya pupunta at kung anong gagawin. Nawawala raw yung bunso niyang anak. Naapagtataka kung paanong mawawala yon gayong walang tigil ang ulan. Paggising niya kasi ay wala na yon. Hindi naman umuwi si Jake at nasa barkada niya. Wala namang alam yung 2 bata kung nasaan ang kapatid. Tulog sila nang mawala ito. Tumulong kami sa paghahanap. Pero ilang oras at araw na ay hindi pa rin namin siya nakikita. Natapos na nga ang habagat na hindi namin muling nakita ang bunso niyang anak. Nang matapos ang tag-ulan ay palagi namang wala si Ate Michelle. Di namin alam kung naghahanap pa rin siya kay Nika. Minsan naiwan na naman sa bahay nila yung 2 magkapatid, yung pangalawa at pangatlo. Awang-awa kami noon dahil halatang gutom sila. Kaya tinawag namin sila at pinakain sa bahay. Tinanong noon ni nanay kung hinahanap ba ni Ate Michelle si Nika. Pero ang sagot ng 2 ay hindi raw. Andoon lang daw si Ate Michelle sa plaza, nakatambay na para bang may hinihintay. Gabing-gabi na raw umuwi na may dalang pagkain. Hindi na raw kasi tumatawag yung papa nila. Palaging ganoon ang ginagawa namin.
Sa bahay na namin pinapakain yung dalawang bata. Kami lang din kasi ni nanay ang naiiwan sa bahay dahil may trabaho si tatay sa malayo. Wala naman akong kapatid, kaya parang tinuring ko na rin silang mga kapatid ko. Ako na rin yung nagpapaligo sa kanila. Isang araw ay nagkwento yung pangalawa. Nagising daw siya isang gabi na may naririnig siyang iyak ng bata. Parang boses daw yon ni Nika. Hinanap daw niya kung saan pero hindi niya ito makita. Ito namang pangatlo ay nagkwento din. Nakita raw niya si Nika na tumatakbo palabas ng kwarto nila. Hinabol pa raw niya ito pero hindi na niya naabutan. Bigla itong nawala. Imbis raw na matuwa ay kinilabutan sila. Sabi nung pangalawa, paano kung multo na lang si Nika? Kahit nga ako kinilabutan sa mga kwento nila. Naisip ko pa, paano nga kung hindi nabuhay si Nika at nagmumulto na lang? Ilang araw na rin kasi ang nakalipas at hindi pa rin siya nakikita. Wala ring nakakita na lumabas siya ng bahay. Nai-report na yon at naimbestigahan pero walang nangyari. Ilang buwan ang lumipas at natigil ang pag-iimbestiga. Nawala na kami ng pag-asa. Si Ate Michelle naman, parang wala na lang sa kanya yung nangyari. Lumalabas din siya gabi-gabi. Isang araw nun, dumating yung asawa niya. Hinahanap nito si Nika. Ayon sa kwento ni Janjan, yung pangalawa, parang wala daw nung nakikita o naririnig si Ate Michelle. Hindi raw niya pinapansin yung asawa niya. Dumating sa punto na nag-aaway sila. Nagkasagutan hanggang magkapisikalan. Pilit daw na pinapasabi ng asawa niya kung saan niya tinago si Nika. Nakausap ni nanay yung asawa ni Ate Michelle. Iyak ito ng iyak. Nalaman namin na nung habagat daw ay tumatawag siya kay Michelle para ipaalam na stranded sila sa lugar na walang signal. Nabahala din daw siya noon dahil puro pagbabanta si Michelle na may gagawin siyang hindi maganda kay Nika. Nahirapan lang daw siyang maasagap ng signal kaya hindi raw niya matawagan ng pamilya. Ayaw daw maniwala ni Michelle. Sa matinding galit ay si Nika ang napagbuntungan nito na walang tigil sa kakaiyak. Tulog na raw noon sina Janjan kaya hindi alam ang nangyari at ang ginawa ng mama nila kay Nika. Umamin daw si Michelle na napalo niya nang napalo si Nika. Naitulak pa raw niya ito nang hindi sinasadya. Tumama raw ang ulo ni Nika sa kanto ng higaan. Dumugo raw ito ng malala. Nang i-check niya raw yung ilong at bibig ay hindi na ito humihinga. Wala rin daw itong pulso. Kaya nataranta siya kung anong gagawin. Kaya naisipan daw niya na isilid ito sa sako at ipaanod sa ilog. Malakas noon ang ulan dahil nga habagat. Kaya mabilis itong naanod. Sa ibang lugar na natagpuan yung katawan nito. Sobrang nakakaawa si Nika, pati na rin yung mga kapatid niya. Sabi ni nanay, sa kabila ng galit niya kay Ate Michelle ay naaawa pa rin siya dito. Dumaranas pala ito ng matinding depresyon. Lumalabas daw pala ito tuwing gabi para makahanap ng customer para may maipakain sa mga anak dahil hindi sila napapadalhan. Minsan daw may kita pero madalas ay wala. Bale totoo nga na multo na lang ni Nika ang nakita ng dalawang magkapatid. Hindi man ito masyadong nakakatakot, Sir Bob. Pero sa akin, mas nakakatakot ang kayang gawin ng isang tao, lalo kung may matindi itong pinagdadaanan. Umuwi na sila noon ng probinsya. Pinagamot yata si Ate Michelle bago siya ikulong. Wala na rin kaming naging balita pa sa pamilyang yon. Pero bago sila umalis, ay nakapagkwento si Janjan. Nagpapakita daw sa kanya si Nika na duguan, lalo kapag sumasapit ang tag-ulan. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento. Magandang araw, Sir Bob, at sa lahat. Itagoy na lang ako sa pangalang Elaine, taga Sapian, Capiz. Itong sinend kong kwento ay karanasan ko noong nakaraang taon lang
nang mag-away kami ng live-in partner ko. Habagat pa naman nun. Malakas ang ulan kaya lalong hindi ko to makalimutan dahil sa nangyari sa akin. Nung una, maayos pa kaming nagsasama. Mas priority pa nga niya ako kaysa sa lahat. Sa pag-iinom, barkada, pati nga pamilya. Mabait naman sa akin ang mga magulang at kapatid niya. Kaya agad ko silang naasundo nang ibahay na niya ako sa kanila. Isang compound ang kinaroroonan ng bahay nilang magkakapatid. Kaya naman kung anong nangyayari sa amin kapag nag-aaway o nagbabangayan kami ay naririnig talaga nila. Nagbago at nagsimula ang lahat dahil sa selos. Pinagseselosan niya yung mga ex ko na hindi ko na nga pinapansin. Minsan, umuwi siyang lasing na lasing. Tinatanong ako kung sinong kausap ko, sinong kachat ko, at sinong lalaki ko. Hindi naman din totoo yun at wala siyang basehan para paghinalaan ako. Hindi nga ako gaanong lumalabas ng bahay dahil nga hindi ko kabisado yung lugar nila. Taga Rojas City kasi ako at first time kong maapunta sa lugar nila. Yung kinaroroonan ng compound para nasa bundok na, malayo-layo sa kalsada at sobrang mapuno. Kaya medyo natatakot ako doon kapag mag-isa at gabi na. Simula ng unang away namin ay naging madalas na. Palagi din niya akong pinagdududahan na walang ebidensya. Iniintindi ko nung una dahil baka ako sobrang selos lang at talagang mahal niya ako. Pero umabot sa punto na naging priority na niya yung mga barkada at pag-iinom. Isang gabi, iniwan niya akong mag-isa sa bahay dahil nag-aya daw yung kaibigan niya na uminom. May motor naman siya kaya ayos lang sa kanya na umalis ng gabi. Pero ako, wala siyang ideya na takot akong maiwang mag-isa sa bahay na yon. Kahit nakapalibot lang naman ang bahay ng mga kapatid at magulang niya. Iba pa rin yung pakiramdam ko noon kaysa kapag nasa amin talaga ako. Kapag nagbabanyo ako ay ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Nasa labas kasi ng bahay yung banyo nila. At sa totoo lang, kapag lumabas ka ng bahay, iba't ibang klase ng puno agad ang bubungad sa'yo. Sa harapan ng bahay niya ay may puno ng star apple na para itong balete sa laki. Sa likuran kung saan ang banyo ay may puno ng santol, rambutan, lansones at mangga. Sa gilid ng bahay ay may ilang tanim ng saging. May isang puno ng mangga na napakalaki rin talaga. Yun yung nakailalim sa banyo. Kaya kapag magbabanyo ako sa gabi, iniilawan ko muna doon bago lumabas ng kusina. Yung gabing yon na wala siya ay sumakit talaga yung tiyan ko. Kaya napilitan akong lumabas kahit ayoko sana. Kaya nga ako bumili ng arinola noon para kapag iihi ay hindi na ako lalabas. Kaso ay wala akong magawa ng gabi kundi ang magbanyo. Habang nasa loob ng banyo, pakiramdam ko ay ang daming naapalibot sa akin. May naririnig akong iba't ibang huni na lalong nagpakaba sa akin. Kaya nagmadali na akong lumabas ng banyo. Paglabas ay may nakita akong biglang tumakbo sa may kasagingan. Para lang yung anino pero itim na bulto nang masundan ko ng flashlight. Grabe yung kaba ko at dali-daling pumasok ng bahay at nagsara. Bandang 11:00 noon ay hindi pa rin siya umuwi. Talagang umaakit na yung dugo ko dahil sa sobrang inis. Hindi kasi ako makatulog sa kahihintay sa kanya. Isa pa, nakikiramdam ako dahil parang may umaaligid sa bahay. Yun bang padaan-daan? Una kasi madadaanan yung bahay namin bago pa sa bahay ng mga kapatid niya. Sa gilid ng kwarto namin ang daanan kaya hindi ako makatulog. Akala ko nga isa sa mga kamag-anak niya ang dumaan pero pagsilip ko sa bintana ay wala naman ako nakita. Mag-aalas 12 ay wala pa rin siya. Inis na ako. Kapag tinatawagan naman ay palaging sinasabing pauwi na pero hindi pa pala. Kaya sa buwisit ko nun ay lumabas ako ng bahay para puntahan siya. Nawala na nga yung takot ko at napalitan ng buwisit at galit. Sa isip-isip ko, bahala na kung anong mangyari. Habang naglalakad ako sa mapunong daan, naramdaman ko na may nakasalubong talaga sa akin. Pero nakikita ko lang siya sa gilid ng mga mata ko.
Nang tumapat na siya sa tagiliran ko, agad nagsitayuan ang mga balahibo ko at malakas na napamura. Napatakbo na rin ako nang wala sa oras. Buti at medyo maliwanag ang kalsada. Naglakad pa ako ng ilang metro. May nadaanan akong malaking puno ng mangga at bigla akong nanlamig. Parang umiba yung klima pagkatapat ko doon. Pero naarating na ako doon sa tinatambayan nila. Gigil na gigil ako nang makitang hindi pa rin sila tapos uminom. Ang ginawa ko, nagpakita lang ako sa kanya pero hindi kinausap. Sabay bumalik ng bahay. Nawala talaga yung takot ko noon dahil sa sobrang galit. Sa isip ko, kahit may maasalubong akong aswang ay ready akong maipagbuno. Saka ko lang naramdaman ang matinding takot nung nasa loob na ako ng bahay. Bigla ba namang may humuning tiktik? Pinagtatabi ko na sa higaan ko yung itak at sundang niya. Nang pahiga na ako, ay bigla na lang may bumagsak sa bubungan. Akala ko nung una ay sanga lang ng santol na nasa tabi lang ng kusina. Pero nagsimulang maglakad yon. Parang imposibleng manok dahil ang bigat ng mga yabag. Lalong nadagdagan yung inis ko sa kinakasama ko. Naiyak na lang ako nagtalukbong ng kumot habang panay pa rin yung mga yabag sa bubong. Hindi ko namalayan no na nakauwi na siya dahil nakatulog ako. Kinuwento ko sa kanya kinabukasan dahil pa rin sa inis ko. Sinabi ko sa kanya na kung iiwanan lang pala niya ako sa bahay niya hanggang hating gabi ay uuwi na lang ako sa amin. Hindi naman na naulit yon ng ilang araw. Pero isang araw, nagpaalam siya na dadalo sa isang birthday ng kaibigan. Sinabi ko sa kanyang gusto kong sumama. Pero hindi niya ako pinayagan dahil puro daw sila lalaki na nandoon. Sinabi ko sa kanya na umuwi na lang ng maaga. Kaso, inabot na naman siya ng 11:00. Pagdating ay sobrang lasing. Sinimulan na naman niya akong awayin. May inihagi siya sa aking pantadtad ng karne, tapos pinagsasampal ako. Sinabi ko sa kanya na aalis na talaga ako. Nang hakutin ko na yung mga gamit ko, ay pinagtulakan pa niya ako palabas ng bahay. Kaya nagkanda iyak talaga akong naglakad noon sa madilim na daan palabas sa kanila. Sa kamalas-malasan pa ay biglang nag-brown out. Umulan na rin ng malakas noon. Madulas, maputik at madilim yung dinadaanan ko. Hindi ko na alintana kung basang-basa man ako noong mga oras na yon basta makaalis lang sa bahay. Nawala yung takot ko at napalitan ng samot-saring emosyon. Hanggang sa bigla na lang akong napatigil sa paglalakad. Sa unahan kasi ng dadaanan ko ay may nakatayong tao. Hindi ito gumagalaw. Nang ilawan ko ng flashlight ay hindi pa rin ito gumalaw. Nakatayo lang ito at nakatingin sa akin. Doon ako nakaramdam ng matinding takot, lalo na nang makita ko yung itsura niya. Hindi ko maipaliwanag kung anong klaseng nilalang yon. Para nga siyang butot balat at yung mukha noon sobrang himpis na naalubog na ang mga pisngi. Pero yung buhok niya ay medyo makapal pa. Nakaharang siya sa dinadaanan ko na para ba akong susunggaban. Napaatras ako. Takot na takot ako na hindi ko magawang lumingon dahil baka bigla na lang niya akong sunggaban sa likod. Hindi ako makapagsalita. Nang dahan-dahan siya naglakad papalapit sa akin. Sobra yung kaba ko nun. Nang saglit kong ilayo sa kanya yung liwanag ng flashlight, ay napansin ko na namumula pa yung mga mata nito. Doon na ako napasigaw ng malakas. Kahit umaambon pa, madulas at maputik ang daan, ay tumakbo ako pabalik. Alam niyo yung adrenaline rush, para akong naadutang pabalik ng bahay. Pero naramdaman ko na may naasunod sa akin dahil naggalawan yung mga sanga ng punong nadaanan ko. Pati yung talahib nun ay parang tinapakan ng elepante at nagsipagdapaan. Nung mga oras na yon, yung nasa isip ko ay makauwi lang ako ng ligtas at aalis na ako sa bahay na yon kinabukasan. Kung maabutan man ako ng nilalang na yon, talagang lalabanan ko ito at tititigil sa pagsigaw. Habang tumatakbo kasi ako noon ay nagsisigaw ako ng ate, mang, pang.
hanggang sa may makita akong liwanag ng flashlight na papalapit sa akin. Nang marinig kong tinatawag yung pangalan ko ay bigla akong napaluhod at napahagulgol. Si ate pala yon, kapatid niya, at nakasunod si mamang na nanay niya. Alalang-alala sila sa akin. Samantalang yung damuhong ka-live-in ko ay naghihilig pa sa higaan. Doon na ako pinatulog sa bahay ni na mamang. Habang nakahiga ako ay biglang nag-alulungan yung mga aso. Biglang lumakas na naman yung ulan. Pero nangibabaw pa rin yung alulong ng mga aso at yung mas nakapangingilabot ay yung huni ng tiktik. Malakas yun nung una pero pahina ng pahina. Alam kong nasa paligid lang siya ng mga oras na yon. Pero hindi ako nakaramdam ng takot. Marami kasi kami sa bahay at nasa loob ang banyo nila. Kinabukasan ay pinaalmusal ng sermon ni na mamang yung kinakasama ko na anak nila. Galit na galit sila dito dahil pinabayaan ako sa labas kahit sobrang lakas ng ulan. Muntikan pa akong mapahamak. Alam nyo kung anong nakakabwisit doon? Wala siyang matandaan. Sa lahat ng ginawa niya sa akin, wala raw siyang maalala. Naiyak na lang ako noon sa pagkaawa sa sarili. Para akong basang sisiw nang makita ni na mamang. Bigla tuloy akong nagkaroon ng trauma sa lugar nila. Kaya kahit anong pagmamakaawa niya na huwag ko siyang iwan, umalis ako. Masakit man pero kinaya ko. Hindi ko tuloy alam kung anong mas kinatatakutan ko, yung nilalang na nakita ko o yung pananakit ng ka-live-in ko kapag wala ito sa wisyo. Buti na lang at wala na siya sa buhay ko ngayon.